Welcome back to my channel. It's Mami Dalia again. And today po, bibigyan ko po kayo ng knowledge regarding sa contraceptive pills while breastfeeding. Katulad ko po, breastfeeding mom po ako. So, kailangan ko pa rin po na magkaroon ng contraceptives para po hindi po ako uli mabuntis. Although, ang baby ko po now is 1 year old and 2 months na po, kailangan po natin gumamit ng contraceptive. So, from the start pa lang po kasi talaga, ang gamit ko na po talaga na contraceptive is yung pills. So, ano ba yung natin? Ito siya. This one. This is the Daphne. Ito po talaga yung ginagamit ko every time na nagpapadede po ako sa aking mga baby. So, ang Daphne po, safe po siya sa mga breastfeeding moms, mga lactating moms, katulad po natin. Tulad ko po. So, ang Daphne is, ayan siya. Bawas na po siya kasi po ginamit ko na po siya. Ayan, 28 tablets po siya, mini tablets. So, ang nilalaman po ng Daphne is, progestin only pill, which is, ibig sabihin po, progesterone hormone lang po ang nilalaman niya. Unlike po sa ibang iniinom po ng mga hindi nagpapa-breastfeed, yung mga mixed pills, meron po siyang contain na hormones na progesterone and estrogen. So that kapag hindi po mixed pills po ang gamit po, yun po, nagkaka-menstruation po ang isang babae. While kapag breastfeeding moms naman po, katulad ko na only progesterone, yung laman po ng pills na iniinom po, hindi po tayo nagkakaregla. And yun po, cost din po yun dahil po nagpapa-breastfeed po tayo. So, ang paggamit po nito, once a day po siya, and then interval po ng duration ng paggamit ng pills is 24 hours. So, usually, ang ina-advise po pag iniinom po siya is after meals or before bedtime sa gabi. Pero ako po kasi, nag-a-alarm po talaga ako para hindi ko po talaga siya makalimutan. At saka para consistent po yung oras na iniinom ko. Kasi kailangan po yung duration na pag-inom is consistent po. Para yung efficacy niya is hindi mawawala. So, ano po ba ang ginagawa ng Daphne, ng Lenestrenol Daphne sa katawan natin? So, ang ginagawa po niya, yun po, pinapakapal niya or pinapatik po niya yung mucus lining po ng ating pong cervix para po maiwasan po na magbuntis tayo. Binablock po niya yung way na para po hindi po mag-meet ang sperm at egg cell. Hindi niya na mag-release ng egg cell sa ovaries. Yun. Tapos po, kapag halimbawa naman po na hindi naman po minsan na iiwasan na nakakaligtaan natin uminom. So, kapag nakaligtaan nyo pong uminom, kapag less than 3 hours po yung duration na hindi po tayo nakainom, ang gagawin po natin is yung, kapag naalala po natin, iinom na po agad tayo. And then, resume nyo na po na inumin uli yung pills na pang ngayong araw. And then, wala naman pong backup method na gagawin kapag less than 3 hours. Pero, kapag more than 3 hours yun naman po na nakalimutan uminom ng pills, ganun din po, kung halimbawa naalala nyo po ngayon, ay nakalimutan ko uminom ng pills kaganina or kagabi. Inom na po kayo agad once na naalala nyo. And then continue na din po yung pills na for this day na dapat nyo inumin. The same time na kung ano. Tapos, kapag more than 3 hours na rin po na nakalimutan yung minum ng pills, ayun, mag-a-abstain naman po kayo na makipag-sexual intercourse sa mga partner nyo for 7 days. The way po is yun, gagamit po tayo ng kondom para safe po talaga na hindi tayo mabubuntis. Ang pag-take din po pala ng Daphne, pwede po siyang inumin from the first day of your menstrual cycle, or kapag alam niyo naman po na safe kayo at talagang sure kayo na hindi kayo buntis, pwede niyo na po siyang inumin. Pero kung kakapanganak nyo lang po, iinumin niyo po siya after 6 weeks po, after giving birth. Pwede niyo na po siyang umpisahan na inumin. Ang contraindications po nito sa pag-inom po ng Daphne is yung kung
possible po kayo syempre pregnant, syempre dapat hindi po kayo iinom ng pills. And then kung meron kayong mga vaginal bleeding, and then yung mga liver diseases, yun, contraindicated po siya na hindi po dapat kayo iinom ng Daphne or any other pills. And then, potions naman po siya na inumin kung meron kayong asthma, diabetes mellitus, heart diseases, kidney diseases. So, para din po na mas safe, and then talagang alam nyo na pwede talaga sa inyo yung isang gamot, and then yun naman po talaga yung dapat. Mas maganda rin po na magpa check up tayo and mag-ask po tayo sa mga OB-GYN natin kung better po ba to, kasi para po a-advise din tayo and magkakaroon din po tayo ng knowledge na kung maganda to sa atin or pwede po ba to, lalo na kung may mga side mga family natin, kung meron kayong mga history, yan, much better din na magpa-consult muna tayo sa ating mga OB-GYN. Marami naman pong types of contraceptives, pero ako po talaga kasi ayaw ko po kasi talaga yung mga inilalagay sa katawan like IUD. Dati nagtry na rin po ako injectable, kasi hindi po kasi ako hiyang, kasi every 3 months yun na ina-inject po dito sa intramuscular muscles natin. Kasi lang po ako, hindi po ako hiyang po dun, kaya po nag-stop ako, kaya try ako mag-pill. So, okay naman, as long na hindi mo lang po talaga makakalimutan. Kaya, I always set reminders po talaga, ng alarm po sa cellphone ko. Para, ayan po, para maano ko na hindi ko siya makakalimutan talaga. Even though yung mga family members ko, yung mga anak ko, even yung asawa ko, kaya alam na kapag ganitong time, inom ka na ng pills. Kaya, much better po talaga na mag-a-alarm tayo. So, that's all for now mga mommies. Thank you po. Sana po i-like and subscribe niyo pa rin po ako. And then, syempre po, malaking help din po to sa mga kids ko, sa 4 kids ko po, itong aking pag-vlog. Thank you mga mommies.